Nananawagan lang po kayo. Wala ba talagang ano ho ngayon, nagkukusa po na kumbaga kumausap sa mga miyembro ng Kamara? Meron bang prepared na talaga na complaint? Meron pong ganung pronouncement mula sa Malacanang. Nakita naman po natin na mayroong mandato yung House of Representatives from our people, sa mga mamamayan na sinasabi na ganito ang kanilang pagtingin, ganito ang kanilang posisyon, at may moral obligation ang leadership ng House na maging decisive, mapagpasya para po aksyonan impeachment complaint natin na mayroong growing public support. Sa totoo lang din po naman, kahit na mayroong survey, ang SWS, no, na sinasabi nga mas nakararami na mga Pilipino ang gusto po na matuloy ang impeachment process na iyan, but at the end of the day, it's going to be the individual decision of the members of the House. File another impeachment complaint dahil baka noon, iba na ang atmosphere, iba na ang sitwasyon sa politika. Na baka po sa 20th Congress, makapagsimula kayo ng panipagong filing at magkaroon na po ng initiation and process. O gugustuhin pa rin po ninyo na ito'y ma-initiate na and you will have the ban ng 1 year. Ano po ba ang inyong legal dito strategy? During the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Yung naging vote na yun is to abstain kasi nga po, unang di tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin. Wala kang kopya. Hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Just to answer my question, sir. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi. 50,000 pesos. Hindi, bakit bangal? Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Milyonaryo. Alright, nagbabalik na naman ho tayo mga kabalitaan. Magandang buhay ho sa inyong lahat. Kamusta Luzon, Visayas at Mindanao? Heto na naman ho tayo maghahatid sa inyo ng samut-saring impormasyon. Subalit sa mga oras nito ay ating pag-usapan. Itong Makabayan Block na naman, may panibagong biktima naman ho. Panibagong biktima si Manong Ted. Itong pag-isa ni Percival Sindanya mga kabalitaan na umaasa pa rin, nauusad daw ang kasong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Bago pa po tayo magpapatuloy mga kabalitaan at paalala lamang ho, huwag kalimutan na mag-subscribe at pinutin ang notification bell. I-like nyo po, comment at share para ho malaman ho ng karamihan kung ano pang mga latest uploaded natin na mga video dito sa ating munting bahay, reaction video sa Danagan Balita News Update. At huwag kalimutan din, i-diretsuin or hayaan nyo na lang po kung may mapapanood kayong ads sa ating video dahil yan po ay malaking bagay na rin ho sa atin mga kabalitaan. At tingnan nyo po, mayroon ho tayong nakikitang naka-flash sa screen. Naka-scroll ho pag gusto nyo pong suportahan nyo po yung ating Facebook page ho natin, yung Danagan Balita Reacts mga kabalitaan. Yan po, makikita nyo naman sa screen ho yan. At itong sa taas din po, meron na ho tayong 41,488 subscribers. So sana po, makaabot pa po tayo ng more than 50 or 100,000 before ho the end of this year mga kabalitaan. At babatiin ko muna si Mami Rose at Daddy Berting and also Tobias dyan sa Cebu City, Kabalitaan. Heto, panoorin na po natin si Manong Ted kung paano niya ito pinapaikot sa sariling palad at ginisa sa sariling mantika itong si Percival Sindanya, Kabalitaan. Itong ating pag-uusapan, sigurado ako magbabakbakan na naman sila dito. Ang iba po ay talagang gusto ho itong ibaon na sa limot. Ang iba ay gusto itong isakay doon, ipasok doon sa kabaong na bumaksak sa NLEX at ilibing na po ng tuluyan. Ang iba naman, abay, gustong buhayin. O kaya po ay gusto ho na hong umusad ang usapin po ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Easy lang po kayo, relax lang ho kayo. Nasa ating linya ngayon si Representative Percival Sindanya ng Akbayan Party List. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Sir, kayo po ang inyong grupo ang unang impeachment complaint, di po ba? Tama po, Manong Ted. Akbayan po ang nag-endorse ng first set of impeachment complaints mula po sa ating mga
citizen complainant. Opo. And Nagmansa rin na po ito ng January 2, ng buwan na po mula ng ating pinalma ng Sen. oo nga po, no? So, ano po ang sinabi po sa inyo ng SecGen? Dahil hanggang ngayon po, mukhang wala pang referral ito sa tanggapan po ni Speaker para po sa kaukulang pong pagkalendar. Well, ang ating po nakukuha na balita mula po sa House of Representatives, 3 months po yung public statement ng House leadership, particular po ni SecGen, ay meron pa daw pong hinihintay na isa pang impeachment complaint. So kung magkakataon po, Manong Ted, ito po yung pang-apat na impeachment complaint na allegedly daw po, ito daw po ay mag-i-engage mula sa mga kasama natin sa House of Representatives. So, tulad po nung sinabi sa amin, noong December, nung kami nag-file, after the first impeachment complaint, hinihintay daw po ng second, tapos hinihintay daw po ng third. So ito pong unang tatlo impeachment complaints, lahat po ay na-file before the Christmas break. So, umaasa po tayo, Manong Ted, na sa pagbabalik natin sa session, ito pong January, ay matatransmit na po at ito sa Office of the Speaker. Kasi nga po, mukhang masyadong napakatagal na noong higit isang buwan. Kahit nga ba meron pang Christmas break na nagdaan para po ito ay maupuan doon sa Office of the Secretary General. So, ang status po, hindi pa gumagalaw ang baso, Manong Ted. Yung nga po, no? Kasi nga si SecGen mismo ho ay aming nakakapanayam at sinasabi nga niyang dahilan, may mga umano'y lumalapit sa kanya ng mga congressman na gusto pong isulong yung pong isa pang mode ng complaint na mas mabilis nga. Di ba? Yung dinadadaan po sa kaukulang pong hearing ng Committee on Justice. So, sir, ngayon po ay Huwebes. Wala na po kayong plenary session and then tatamaan pa kayo ng holiday sa Chinese New Year malamang po next week. Kapag ating kinuwenta yan hanggang Feb 7, tangi po siguro mga 6 or 7 days na lang ang inyong plenary session days. So, ano po ang inyong pangitain dito po sa inyong impeachment laban kay VP Sara? Ayun, Manong Ted, yung pong nabanggit ninyo na totoo, wala tayong session ngayon. Next week, 2 araw lang ang session and in the week after that, 3 days. So, nandito po tayo sa last 5 session days. Kumbaga po sa basketball, nasa last 2 minutes na po tayo dito sa ating laban para panagutin si VP Sara sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan. Kaya nga po ang panawagan namin, kasama yung ating mga complainant. Grabe, no? Gina-justify na talaga nila at hinuhusgahan na si Inday Sara. Kailangan daw managot mga kabalitaan sa kanyang ginawang kalukuhan, kabalastugan daw. Nako, parang magkaisa lang talaga sila sa kanilang paniniwala dyan sa mayabang kapulungan. Diba? Kung totoo po na may kasalanan si Inday, ba't hindi umusad yung kaso na yan? Kasi nga, yung article of impeachment nila, pare-parehas lang ho. Walang pagkakaiba. At wala hong sinasabing pagwalda sa pera. Ano bang sinasabi ng accountability? Sila may maraming ginagawang kalukuhan dyan sa Kamara. Kaya yung iba iwas sa pusoy, yung iba hindi na magpapa-interview, lalo na ni Miss Tuko. Itong si Stella Kimbo, mga kabalitaan, na panaiwas, tinakbuhan yung mga media na magtatanong man lang sana, hindi naman sa utangan, hindi naman sa hinga ng partida or balato kung magkano yung natanggap. Ang tatanong lang, walang may sagot. Siyempre, basta guilty ho. Sabi nga nila nung sa panahon ni Inday Sara Duterte dyan sa pagdinig ng budget deliberation, na kung hindi daw kumikibo, hindi sumasagot, ang ibig sabihin daw ay guilty. Ngayon, ibinato na naman sa kanila. Si Kimbo hindi sumasagot, ay siya guilty ho, mga kabalitaan. From the first batch of complaints ay iyakin na po ng House of Representatives to mobilize yung necessary number of members of the House para po ma-fast track. Kasi sa totoo po, tama kayo, Manong Ted, wala nang panahon para dumaan sa regular route. Nadadaan pa ng Committee on Justice to determine sufficiency in form and substance. Muli po, nanawagan tayo na diinan na ng leadership ng House of Representatives para we get the 103 signatures for any of the complaints, whether yung first, second, third, or even yung fourth, nang sa ganun po ay ma-transmit na natin ito sa Senado. Nananawagan lang po kayo. Wala pa talagang ngayon, nagkukusa po na kumbaga kumausap sa mga miyembro ng Kamara. Meron bang prepared na talaga na complaint? Di ba nakakahiya? Nanawagan lang ba kayo? Wala bang kukusa sa inyo dan? Nakakausapin yung Kamara? Pupol talaga tong si Buingi talaga. Na pipirmahan ng mga hinahangad nyo na 103 legislators? O ano ho ba talaga ang totoong nangyayari dyan sa Kamara?
Sa ngayon po, hindi tayo aware kung meron na itong sinasabi ng force, kung may umiikot na nagpapasama. Pero po tayo, sa first impeachment complaint, tayo po ay patuloy na kumakausap ng ating mga kasamahan sa House of Representatives. Alam niyo nung pamanong tayo bilang dating representative, talagang one-on-one, madalas yung engagement sa House. Pero, kahit na meron kang one-on-one engagement sa mga kasamahan natin, ay minsan, because this is very politically sensitive, kailangan din ng pampalakas ng loob ng mga kasamahan natin, step up at pumirma na doon sa impeachment complaint. At nakita namin, ang critical dito will be yung diin ng ating pong House leadership para po. Yan kasing problema sa inyo gusto nyo nang hikayatin yung ilang kongresista na umatras na at gusto nyo pang pumirma. Hindi naman yung umatras ay namulat na ho yan. Para inalis na ho nila yung kanilang kabubuhan silang isipan. Kaya nanumbalik ko yung kanilang katalinuhan. Kaya wag ka nang umasa na piperma pa yung mga sa kongresista diyan na umatras dahil namulat na sila sa katotohanan. Hindi ho sila gaya sa iyo, buingi, yung utak talangka pa rin. Kahit na posisyon ka na sa kamara, wala pa rin matinong pag-iisip, puro na lang pamumulitika. Kaya hindi ho kayo magwawagi ho sa ginawa niyong kalukuhan. Mantakin niyo po kumilos na yung INC, hindi pa kayo nahiya nun. Ipinapamukha niyo pa sa taong bayan na talaga kayong sobrang makapal na talaga yung pagmumukha niyo diyan. Kahit panawagan ka pa kahit sino, wala nang sasakay sa inyo diyan kasi lumang tugtugi na yan kayo lang yung makabenepisyo, hindi yung taong bayan. Kung magbigyan ng lakas ng loob, yung ating pong mga kasamahan sa House na finally ay pumirma na at endorse whether sa complaint natin o doon pa sa impeachment complaint. Congressman, sa ngayon ang realidad nga, 'di ba? Panawagan ng presidente, nanawagan din po yung INC na wag nang ituloy itong impeachment. Matapos po itong mga pangyayaring ito, napapansin din po namin na kami po nagmamasid sa mga nangyayari diyan, na ultimo yung House Committee on Good Government tumigil na sa investigasyon nila. Hindi pa ito sinasarhan, di ba? Meron na ba committee report? Yung usapin po ng pag-iimbestiga nila sa confidential fund ni VP Sara, parang ang pakaramdam namin talagang dahil sa sinasabi ni Presidente at panawagan po ng ilang sektor, kaya ho talagang stagnant na itong complaint ninyo. Ganun ho ba talaga din ang nangyayari po sa inyo pong palagay diyan sa Kamara? Sa palagay po namin, tayo po dun sa first set of impeachment, first impeachment complaint, nakita po natin na ito nangyayari ngayon sa labas ng House of Representatives. Yung political climate natin is the opposite. Maaari nga pong yung nangyayaring mga recent developments ay actually made the impeachment complaint more compelling. Lalo-lalo na po, lumabas nga po itong survey na sinasabi na higit kalahati ating mga kababayan ay sumusuporta para panagutin si VP Sara sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. So, while may ganun pong pressure from other group at So, klaruhin ko lang po mga kabaitana, yung sinasabi niya pong survey na humigit kumulang kalahati daw, yun po ay walang katotohanan ho yun. Dahil nga nabisto yan sila ni Mr. Tiglaw na kasi para ho sa kaalaman lang na kapapanood pa lang nito, para makaintindi ho sila, ito po yung nangyari ho yan. Yung sinasabi ni Percival ho dito, 41% ho yun. Na ayon sa kanila, sinurvey daw ng SWS na lumalabas 41% ang sumusuporta na ma-impeach si Inday Sara Duterte. At nung nagkabukingan na sa pamamagitan ni Tiglaw, meron ho siyang hawak na authenticated na documents na totoong survey mula ho sa SWS na nagpapatunay ho na 55% ang talagang pumabor na hindi matutuloy ang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. At 19% doon ay undecided at kung hindi ako nagkamali, 20-something like 25 or 27, sila po yun ay pumabor. So binaliktad lang ho nilang yung resulta. Dahil alam nyo po, ang nagkomisyon sa survey na yan, yung Stratbase. At si Inday Sara po, medyo nakipagkaibigan ho sa China para hindi tayo magkakagulo. Kasi kawawa kulela tayo pag magkakagirahan ho. And then, nalaman ho yan, yung Stratbase ay malaking galit o anti-China po ho yun mga kabalitaan. Lumabas sa investigasyon, ayon pa sa nakuhang impormasyon ni Tiglaw, na di umano, binayaran ho ng Stratbase ang SWS ng 5 milyon pesos para ho baliktarin yung survey na ipapakita sa tao, kunwari daw, ay pabor ang karamihan. Then, posible, yung 5,000 pesos, 5 milyon, maaari ho, nagmula ho yan sa Kamara. Kasi umaapaw na yung pera ho nila dyan mga kabalitaan. Pwede ho yung pundo na yan gagamitin sa pamumulitika ho.
So malamang may connection ho doon mga kabaitan. Kaya yung sinasabi ni Percival ay malaking kasinungalingan. Walang katotohanan. Kaya ngayon tahimik na sila patungkol sa survey na yan kasi nabuking na ni Tiglaw. So ano pa bang gagawin ng mga kumakalaban ni Sara Duterte dyan sa Kamara? So wala na. Paso na ho sila. Checkmate na ho sila kabalitan. Lalo na po itong vice cam. Mas lalo pang na-checkmate na ho sila at hindi na ho sila kumikibo. Ultimo even though si Tamba, si Tamba hindi nga nagpapa-interview. Umiiwas nga Nagtatago sa saya ng kanyang asawa. Kaya wala ko silang magagawa. Pero dito sinasabi ni Percival ay walang katotohanan po mga kabaitan. 41%, that's not true. That's fake news. Ang original na survey po, ayon pa kay Tiglaw, authenticated po yung resulta. 55% ang sumusuporta na hindi itutuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte. Meron pong ganong pronouncement mula sa Malacanang. Nakita naman po natin na mayroong mandato yung House of Representatives from our people, sa mga mamamayan na sinasabi na ganito ang kanilang pagtingin, ganito ang kanilang posisyon, at may moral obligation ang leadership ng House na maging decisive, mapagpasya para po aksyonan yung impeachment complaint natin na mayroong growing public support. Sa totoo lang din po naman, kahit na mayroong survey, ang SWS, na sinasabi nga mas nakararami na mga Pilipino ang gusto po na matuloy ang impeachment process na iyan, but at the end of the day, it's going to be the individual decision of the members of the House. So going back sa question ko ngayon, ano po ba ang di ba nag-uusap-usap naman kayo dyan, Congressman, di ba? Kayo po ay lagi naman sigurong present, sa mga session dyan. Ano ba ang pinag-uusapan talaga? Para lang maging makatotohanan tong ating usapan na ito at panayam, ano ba talaga ang desisyon na ho dyan? Kasi kung yan ay uusad, matagal na umusad yan. Totoo po, Manong Sen, ako po araw-araw pumapasok kasi ako po yung pinakabagong miyembro ng House of Representatives. So, tayo po ay nag-oath lamang noong Setyembre, halos ngayong buwan na ito, performance pa lang po tayo at everyday po talaga sinusulit natin yung remaining days kasi para pinagkasta natin in 9 months or 6 months of session, yung 3 years po na nawala sa atin. At doon sa araw-araw ko pong makikipag-usap, doon ko po na sense na marami sa ating mga kasamahan ang isasabi na supportive sila, hindi pa lang sila handa to come out. Kaya nga po yung hinahanap natin ay yung moment for them to be able to master the political will at courage. At hindi po nakatulong yung nangyaring mobilization kasi may kanya-kanya din po silang laban at the local level. So kaya nga po ulit sinasabi Manong Ted, kung didiinan ito ng House leadership, marami po ang lalabak at sigurado akong lalagda doon sa ating impeachment content. So sa dulo, confluence po siya ng maraming factor. Ang panasisensa ating mga kasama ay supportive naman sila, kaya lang ay hindi pa sila handang lumabas. So mukhang yung go signal, mukhang yung diin ng House leadership to spread the difference for the impeachment complaint. So without that po, mukhang mahirapan tayo na i-draw out from the woodwork yung ating mga kasamahan, House of Reps, to sign and endorse the impeachment complaint. May tanong na po si Chacha. Oo, Congressman, yung sinasabi niyo po na marami po kayong kasama sa Kamara ang supportive but hindi pa sila handa to come out. May kinalaman din po ba ito dito sa nakaraan lang na pangyayari kung saan may peace rally na naganap? So baka may ilan dyan sasabihin di ready to come out pero totoo natatakot mawala ng boto, mabawasan ng boto? Maaari kong story na dito sa po yung context na palapit tayo sa election campaign, halos election campaign na in 3 weeks time. Tapos ano ko ikaw ay isang rep na highly contested yung local seat, no? So, very important political consideration yung mawalan ka ng boto sa iyong locality. But yung mandato ng, 'di ba, ng mga kongresista ng Kamara, hindi nila magagawa kung ang uunahing isipin ay yung mawawalan ng boto. Napakahalaga po talaga ng both mandate at saka yung ma-re-elect sa gusto yung posisyon para maipagpatuloy mo yung ginagawa para sa yung distrito o yung party list group. Opo. Sige. So, di ba? Naging angat naman siya sa kanyang sagot mga kabaitan. Inamin niya talaga na yung kasamahan niya ay umiiwas din kasi importante po yung boto At mahalaga din po sa kanila na makabalik ko sa pwesto. Kaya nga po, pabalik-balik ko nilang sinasabi na hindi daw wala effect daw yung INC rally dahil karamihan daw sa Kamara ay parang nakakandado yung kanilang mga desisyon para ituloy yung impeachment laban ni Sara. Ito naman nagsasabi talagang mahalaga yung boto para importante yung boto dahil mahalaga din na makabalik ko sila sa kanilang pwesto. Ibig sabihin nun, so hindi na talaga inatrasan at iniwanan sila sa ere ng ilang mga kongresista na ginamit lang din sila mga kabaitaan para na pwedeng sila ay madiin talaga, mapapabagsak talaga. Yung iba hugas kamay Poncio Pilato, marami diyang kamag-anak ni Poncio Pilato
Oh. So sila dyan naggagamitan, naghuhugasan ng kamay. Kaya ang mangyayari sa bandang huli, kulelat at wala na hong kwenta itong Makabayan Block. Dahil sila mawawalan talaga sila ng suporta sa darating na halalan. Tandaan nyo po, yung Bayan Muna, yung Akbayan Party List, mga nakikinig ngayon, tandaan nyo po Bayan Muna, Akbayan, anak Kabataan Party List, yun si Raul Manuel, ACT Teachers Party List, yung kay Brosas, Gabriela, at meron pa, 5, no? Ewan ko lang kung hindi ko na matandaan yung iba. Tandaan nyo po, yung 5 na yan ay talagang aktibo yan na dudurugin yung mga Duterte sa larangan ng politika. Tandaan nyo po, huwag nyo pong iboto ito. Bayan Muna, yung Akbayan Party List, itong si Boyingi, at si Raul Manuel, si, ano ba yun? Kabataan Party List, at ito namang si ACT Teachers Party List, si Franz Castro, Gabriela, itong si Brosas, at Bayan Muna, itong si Nericol Minares, at yung kasama niyang nakaganon din nguso yung abogada, na ICC, ano yata yon, na affiliated yata yon sa ICC, mga kabaitaan. Yun, tandaan niyo po, huwag niyo po yung iboto, mga kabaitaan. Maging kawawa ho tayo dyan pag lagi ho at babalik ko sila dyan sa kamera. At yung the rest ng mga sumusuporta, lalo na sa WAD committee na yan, yung matandaan niyo po yung mga pagmumukha nila dyan. Si Dan Fernandez, tumatakbo sa gobernador dyan sa Laguna. Huwag nyo na rin po yung iboto. Mas mabuti pa yung isang babae at saka si Sol Aragones. Yun lang po yung pagpipilian nyo po. At si Tita Nene ho, dyan sa Tacloban, pag naibalik ko yung pangalan niya kasi may TRO na ho at pinaglalaban ho nila. Tandaan nyo po, si Tita Nene po, Bakali, yun po yung iboto nyo po. Tanggalin nyo na standby yan kasi yan siya ang good evil dyan sa sa kamera, no? Nagsisimula ho ng gulo dyan sa kamera, mga kabalitaan. Congressman, ano lang mo ito, no? Kumbaga, yung po kasing sagot po ninyo, kayo pa rin umaasa, yung House leadership, umaksyon dito, di ba? Dinggin yung naging resulta ng pagtatanong sa mga kababayan natin tungkol sa impeachment, etc. Pero sa realidad ngayon, ano po talaga? Tingin po ba ninyo, itong remaining session days hanggang Feb 7 po, ano ho ang inyong damdamin dito? Hindi ho talaga ito, ibabaon na mas nanaisin nyo ba na hindi na ito aktuhan ng SecGen? I mean, as in, hindi niya ito i-refer sa speaker para hindi matawag na initiated na yung impeachment complaint. Otherwise, kapag ito'y na-initiate na, magbibilang na po tayo dito. Kapag hindi ito nag-prosper, may 1 year na po na ban for another impeachment complaint laban kay VP Sara. So yung 20th Congress, sa loob ng 1 taon, they can no longer proceed with any impeachment complaint against the Vice President. Sa ngayon po, Manong Ted, ang inaasang ating pong hangad, particular po itong makasama natin sa first impeachment complaint. Kasama lamang po kami lahat. Thursday ay magkaroon na po ng fast track process na binabanggit natin kanina. Pumirma 103 members of the House of Representatives to any of the complaints at ito po ay matransit na agad sa Senado. At again, kung may political will, kakayanin ito dun sa last 5 remaining session days of the House. May nalalaman pang political will itong si Boyingi. May nalalaman pang political will Naku po, huwag nyo gamitin yan kasi wala ho kayo yan. Boyingi, wala kayo yan talaga. Personal yung ginagawa nyo, hindi yan para sa bayan. House of Representatives, Manong Kadiri Sasa. Okay, so ang inyo pong, kumbaga, ang inyong damdamin ay, na pa rin po, umaasa kayo na action pa rin and political will para matuloy na ito at ma-transmit sa Senate. But theoretically po, that is impossible, no? So, usapin po kung dadaan ito doon sa proseso na magkakaroon pa po ng pagdinig sa Committee on Justice. So, to again reiterate my question para po makuha ko po yung inyo pong sagot dito po sa aking binabanggit. Kasi, Congressman, theoretically po, no? Di ba, isinasaad po sa ating ang saligang batas na dapat po, no, kapag po nakatanggap ng impeachment complaint, ang SecGen dapat po within 10 session days, no, from filing, dapat po ito'y kaagad nang ma-refer sa proper committees within 3 session days. At yun nga po yan, para mo matawag na initiated na yung impeachment complaint. Tinanggap ni SecGen ito, kayo po December 2, December 4 yung pangalawa, and then December 19 yung pangatlo. So kung sakasakali po kasi na ito'y ma-refer na, ma-initiate na, matawag na po na initiated na, magkakaroon ng 1 year ban Di po, alam niyo po ba yon?
Opo, yun po Opo. yung ating House rules, Manong Ted, pagdating sa Yes, impeachment opo. complaint. Consistent with the Opo. provisions of the Sige, Constitution. so ano po Yung sinasabi ng House rules, sorry po, Manong Ted. Yung sinasabi nga po ng House rules natin, dapat upon receipt, the session should immediately transmit it to the office of the Speaker, and the Speaker has 10 session days para po ito i-take up sa plenary. Correct po. Yes sir, no? Yes sir. And yun nga po. So kung ano ho bang inyong legal dito, strategy? Kasi ho, again opo, mas maganda na ba ngayon kung talagang ito'y tutulugan na lang ng 19th Congress, mas mainam na hindi magsimula yung initiation para technically sa 20th Congress you can file another impeachment complaint dahil baka noon iba na ang atmosphere, iba na ang sitwasyon sa politika. Na baka po sa 20th Congress makapagsimula kayo ng panibagong filing at magkaroon na po ng initiation and process. O gugustuhin pa rin po ninyo na ito'y ma-initiate na and you will have the ban ng 1 year. Ano po ba ang inyong legal dito strategy? Manong, for the legal strategy, ang binabalikan ko po dito, yung position po ng ating mga citizen complainant. Yung akbayan po as endorser, ginasana na po natin yung ating tungkulin. Endorse po natin yung complaint na ilalapit sa ating ng mga civil society, religious, and academic leaders. Sa dulo po, whether the House of Representatives takes on yung regular route or the fast track route, ito po ay nasa House leadership. Pero sa atin po kasi, ang position po natin, yung pag-hold accountable sa ating po mga government officials, dapat lagi itong ASAP. Dapat lagi itong urgent. No? So, saan po pa rin ang position natin to hold VP Sara accountable para sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan, dapat gawin ito sa lalong madaling panahon. Alam niyo po mga kabalitaan, binibigyan na ho siya ng idea ng hint ni Manong Ted. Kasi nga po, tama yung sinabi ni Manong Ted, pag nag-file na ho yan, pag na-endorse na ho yan, so tatakbo na ho yung oras, yung minuto, yung araw. So, ngayon, kung tatakbo na ho yan, wala nang sapat na oras at hindi ho actionan yan Kamara. So, another 1 year ban na naman ho. So, instead of 20th Congress, magkakaroon na ho yun ng, or i-allow na yung pag-file ng complaint, impeachment complaint sa 21st Congress. So, ang punto ni Manong Ted, bakit ba mamadaliin? Kung i-file na ho nila ngayon, ma-endorso na ho nila, so may 1 year ban. Kung hindi ho nila itutuloy ito, malamang pwede ho ito nagagawin sa 20th Congress. Kaso lang, itong mga hinampak na to, itong si Boyingi, nagmamadali ho mga kabalitaan. Hindi ho sapat yung kanilang mga ebidensya. Nagmamadali ho sila Kaya, ang sinasabi ni Manong Ted, para ho sana ito sa kanya. Para makapag-isip ho mga kabalitaan. Wala, hindi. Talagang nadadala ho sa kanilang kamangmangan. Hindi ho nila nakuha yung punto ni Manong Ted na pabor sana ito kung susundin si Manong Ted. Kasi tama rin ho naman na pag hindi na lang nila ito itutuloy, hayaan na lang ito, itago na lang nila ito sa ngayon sa limot at balikan nila sa 20th Congress, pwede ho nilang i-file ho yan mga kabalitan. Kaya kung talagang pipilitan nila, ipagpapilit ho nila na i-endorse ho talaga ito, pwede ho yan. Pero pag hindi ma-actionan, malamang ho mangyayari yan, siguro, pipilitin tatanggapin, ipapa-endorso nila ito diyan sa office ni Tamba. Tapos hindi ho na-actionan. Pag hindi na-actionan, 1 year ban na ho mga kabaitaan. So malamang yun ang gagawin ni Tamba para pahupain ho yung tensyon ng politika laban ho sa kanya ngayon mga kabalitaan. Yun ang nakikita ko Kaya nga, hindi na lang nila muna ito papansinin. At kung magpupumilit ho, yung Makabayan Block, ay talagang mapipilitan ho si Tamba na sige, dali mo dito yan. Anyway, may 10 days. So wala tayong oras. Wala, ban na tayo. Pag naban na ho yung 1 year na pag-file na impeachment, credit ho yan ni Tamba. Alam niyo bakit? Siyempre, papahupain niya yung issue para naman sa susunod na mga taon, babalik yung issue, lilitaw naman yung pangalan niya. Ganon yung laro ni Tamba ngayon. Ngayon, checkmate nga sila ngayon. Namati na nga sila ngayon mga kabalitan. Dahil nga po, sa ginagawa ho nilang kabalasugan, katangahan ho, dyan sa Kamara at sa Makabayan Block, talagang nagkakaisa ho sila dyan. Isa lang yung layunin, isa lang yung script. Kaya, wala hong magandang naani ho sila dyan sa Kamara, mga kabalitaan. Sa sobrang pagmamadali. Wala tayong magawa. Ganyan yung mga utak ko nila. At least, paburo natin yan, mga kabalitaan. So we maintain that position, Manong Ted. Hopefully, within the 19th Congress, ay magawa itong prosesong ito. Okay, sige po. At ginagalang po natin po ito pong inyong pananaw po at sagot sa ating pong katanungan. Sige po. So, sir, again, pupunta ba kayo sa SecGen's office para mag-follow up po dito po sa inyong complaint o paano po?
tayo po ay patuloy naman nagpa-follow up dun sa action ng House leadership on the impeachment complaint. Hindi po tayo na magpapahinga sa pag-follow through dito. Kasi when we endorse the complaint, we made this commitment to the complainants na nagmaster din naman ng pambihirang courage to stand up and file the first impeachment complaint. Ito po ay ating moral obligation sa kanila. The same way na ang House of Representatives may moral obligation po sa ating mga kababayan. Opo, sige po. Okay, sige. Anyway, Congressman, meron pong inilabas na papel si Congressman Ungab, dating Committee on Appropriations Chair. Sinasabi nga na yung pong BICAM report ay may mga blanco na mga provision. Ito ho ba'y inyong kinakatigan? Ano po ang inyong informasyon dito, Congressman? Kahapon po na-review din po namin kasi sinasabi po nila na meron na po kami nakuha yung individual members ng House of Reps na physical copy of the GAA. So that we are checking now, Manong Ted. So wala pa kayong informasyon? Wala po kami informasyon. Opo, hindi niyo mako-confirm ito o hindi pa ho, kasi hindi niyo pa ho ito nakikita na may kopya ho kayo? Yung physical copy po, hindi pa po namin nakikita. Kahit everyday po ako pumapasok sa session, Manong. Kasi sinasabi po nila ay nakuha daw po dun sa mga president during session. Congressman, ano po ang inyong boto sa budget bill nang ito po'y inaprubahan po noong pong 11 ng Enero? Ayan. Disyembre. Ano po ang inyong naging boto po doon sa pagsalang po ng Bicameral Conference Committee report ratifying the proposed budget? What was your vote? Yes. Simulan po ang kwento ng nung araw na tayo ay nag-take ng oath noong September 25. So, nung araw din po na yun, nagbotohan po ang House of Representatives sa budget. No? So, on the last day, bumoto ang House of Reps at ako ay nag-oath after yung vote na yun. So, hindi po tayo nakaboto doon sa unang round ng voting September 25. Hindi po, Congressman. I'm talking about the votation done last December 11. Manong, if you may let me complete my kwento, Manong. Kaya para lang po mag-build yung ating protesto kung bakit ganun po yung boto natin nung dumating po tayo sa vote noong December. Ang boto po natin ay tayo po ay nag-abstain kasi hindi po tayo naging bahagi ng prosesong ito ng GAA for 2025, Manong. Ayun, so abstain po on record ang inyong vote. Yes po, Manong. Okay, opo. Because if you noticed, no, di ho ba but you were present during the deliberation po dito pong yung ratification ng BICAM report on the budget, di po ba? You were present, right? Okay, you were present. Opo. Hindi ho ba diyan sa Kamara, lagi ho kayong may advance copy ng order of business, di po ba? Sa bawat araw po ng plenary session, no, may order of business. Opo, at nakalagay nga doon yung mga aaprubahan yung panukala, kasama po dito yung ratification ng pambansang budget. Yung po sinasabi na kung may kopya ka ng BICAM report is physically impossible na maibigay sa inyo ng House leadership kasi you have to print thousands of copies, di ba? Pages. Right? Kaya nga, during the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Manong, sinek po natin yung ating pong storage kasi meron pong online na process po ng pag-disseminate ng both order of business, kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, muli na po na, yung naging boto natin na yun is to abstain kasi nga po, unang hindi tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang nitong September, hindi kayo bahagi ng budget process, na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito ng Kongreso, lower house, to ratify or not the BICAM report, mismo po sa online ng Kamara, hindi pa available yung BICAM report. Tama po. Do you confirm that? Yan po yung aking nakita po mula po sa ating policy kahapon. Tama. As of yesterday. Tama di po ba? Kasi po yung Congressman, opo, kaya natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. Dati-rati po kasi na hindi pa online yan, yung mga order of business na yan, hard copy, yung papel. Dito po kasi ngayon, online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya, hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo manatay isang dahilan po yun, kaya po tayo dito po sa ratification nito. Opo. Just to answer my question, sir, please. Walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manatay din po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po? Yes po yung aking karanasan. Opo. Opo. Para lang humalaman natin na boboto ka blind ka eh.
Right? Blind ka eh. Paano ka boboto sa isang importanteng panukala na hindi mo man lang nasilip? Kaya nga yung sinasabi ng mga insertions, mga pagbabago, doon na nga po iyon ang sinasabi ho dito na nangyari, di ba? Opo, kaya po nga, ang nangyari ngayon, may naglalabas na mga sinasabing blanco yan. Gusto namin malaman, yung blanco na yun, kailan nakuha yung kopyang yun? Kung the fact na during the actual voting day, that is December 11, opo, wala pang available copy even online. Di po ba, Congressman? Wala po akong access at that point. Opo. Yung bang walang access ikaw lang o sa buong kamera yon na kapwa niyo kongresista po wala pong access dito po sa online copy nito pong soft copy po ng BICAM report? I cannot speak, Manong Ted, for other members of the House, pero yan po yung aking karanasan. Sinasabi ko as far as I know, as far as I'm concerned, during that point po wala po tayong access. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa, Congressman Percy Sendanya ng Grupong Akbayan. Salamat po, sir. Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat, Didi. So ayun po mga kabalitaan, natapos rin sa wakas. Parang hirap na hirap dito si Manong Ted na kakausapin ng masinsinan. Gusto yata ng bardagulan mga kabalitaan. Hindi makasagot ng maayos eh. Kung sila dyan sa kamera, pag tinatanong ho yun lang resource person, yes or no. Pag nag-i-explain, nagagalit. Ito naman, inis na rin to kasi nga binabara siya ni Manong Ted. Straight to the point lang kasi. Just answer my question directly. Siya paikot-ikot as far as I know, based on my experience, tinatanong na nga kung may kopya ba siya wala, paano ka bumoto, hindi mo naman nasisilip or sinisilip yung bubutuhan mo. Pahiya ka tuloy ni Manong Ted. Nagmamagaling kasi. Pag walang script talaga, talala to, mga syunga-syunga to sila mga kabalitaan. Itong si Franz Castro, syunga rin to. Itong si Brosas, naging syunga na rin, naging talala na rin. Ito rin si Buingi, naging syunga rin. Kasi nga, pag walang binabasang script at hindi ho na-briefing kung ano yung pag-uusapan, impromptu talaga, ay ganun ang mangyayari yung mga kasagutan ho nila. Makikita na ho natin yung kanilang kasyungahan mga kabalitaan. Yung mga sagot nila ay puro katangahan lang ho mga kabalitaan. Manong Ed, natatawa na naiinis eh. Di ginisa ka na naman. Panibagong biktima na naman ni Manong Ted. Itong si Buingi mga kabalitaan. So yun po, kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation ng ngayon at reaction video natin, kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutan i-share niyo po, like, comment at pindutin niyo na rin po ang notification bell at mag-subscribe na rin ho kayo mga kabalitaan. At makikita niyo po yung naka-scroll natin sa screen, yung ating Facebook page. I-follow niyo po ako dyan. www.facebook page. Okay, i-double check natin, baka mali. Facebook.com/Dan Agan Balita React. Alright? With S ho yan mga kabalitaan ha. One word lang po yan mga kabalitaan. So dito po tayo nagtapos at kita-kits na lang tayo sa darating na mga oras sa ating pagbabalik ko sa panibagong mga isyong pag-usapan dito ho sa ating munting bahay reaction video ng Danagan Balita News Update. Maraming salamat OFW, mga bagong bayani ng ating bansa, lahat ng mga Pilipino sa ang lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-DDS natin dyan na sumusuporta, solid DDS Warriors at FGF dyan sa ibang bansa. Mat salam ho sa inyong lahat. Mabuhay tayo at manalangin sa araw-araw. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.